Okay, no? Mag-aral na tayo, mga kapatid, ng salita ng Diyos. Dito tayo kukuha sa ating pag-aralan na mga salita ng Diyos dito sa ating scripture reading, no? Sa Mateo 24. At itong sinabi ng Panginoon sa Mateo 24, naganap na sa ating panahon. Ibig sabihin, mga kapatid, totoo talaga ang mga salita ng Diyos. Praise the Lord. Yan. Nasabi dito sa 24:2, datapwat siya'y sumagot sa kanila'y sinabi, hindi ba ganinyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang bato, walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak, mga kapatid. No? Kung i-literal natin yan, mga building yan, mga kapatid. No? Literal, mga building. Ang building, ipundasyonan bato, gihaligihan sang bato, mga kapatid. No? Yung kailan lang nangyari, no, isang araw, na lumindol sa isang bansa, mga kapatid, ang taas ng mga building, bagsak talaga, mga kapatid. Gumuho. Yan ang sabi ng Panginoon, na walang bato, na walang isang bato nga nakapatong sa bato na hindi butagsak, mga kapatid, sa pagdating ng araw ng Panginoon. Pati ang mga bituin sa langit, babagsak yan, mga kapatid. Praise the Lord. Ngayon, totoo ang sinabi ng ating Panginoon. Ngayon, ang mga alagad niya, nagtanong sa kanya, kailan mangyari ito? No? Sa 3, sabi, at samantalang sila'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng inyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? No? Magaling ang tanong ng mga alagad, mga kapatid. Kailan ito mangyari? Praise the Lord. Palatandaan ng ating Panginoon, malapit na dumating. Praise God. Sa 4, sabi, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at iiligaw, no? At ililigaw ang marami, mga kapatid. Yan, isang isang tanda yan na malapit na darating ang Panginoon. Praise the Lord. Glory be to God. May mag-aangkin na siyang Kristo, mga kapatid, at ililigaw ang marami. No? Naganap na yun, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Ano pa sa 6? At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong mga lumbay, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Yan, tandaan natin na. Kailangan niya daw mangyari pero hindi pang wakas. No?
Marami nang narinig natin, mga kapatid, no, mga dimpaan. Praise God. Sa city, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dakot, mga kapatid. Nangyari na yan, mga kapatid. Bansa laban sa bansa, no? At lilindol sa iba't ibang dako, mga kapatid. At ang lindol ngayon, mga kapatid, no, lumalakas na lumalakas. Glory be to God. Sa makatwid, totoo ang sinabi ng ating Panginoon. Kasi sa pagsabi niya nito, wala pa ito nangyari, mga kapatid. Ay ngayon nangyari. Ano daw yan? Pasimula pa lang, no? Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Pasimula pa lang yan ng kahirapan. Glory be to God. Sa makatwid, mayroong kahirapan na darating. Pasimula pa lang ng kahirapan. Sabi sa bansa. Praise the Lord. Glory be to God. Ngayon, kailan talaga darating ang wakas? No? Kasi ayun pala yun. Ano pala yan eh? Pasimula ng mga kahirapan. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. No? Mga gutom kasi kung may lindol, may mga bagyo, may mga trahedya, gutom talaga yan. Anong bagyo? Ang mga pananim. No? Maraming pananim maipituhan. Glory be to God. Talagang gutom. No? May mga bansa na gutom na sa kanila, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. No? Kaya totoo ang sinabi ng ating Panginoon. Praise God. Yan. Idiretso natin sa 11. No? 24:11. At magsisibangon ang mga maraming bulaang propita, at kanilang ililigaw ang marami. Yan, isa pa yan sa palatandaan. Maraming lilitaw na mga bulaang propita, mga kapatid. No? Ano kanong ilang trabaho? Ililigaw ang marami, mga kapatid. Grabe ngayon sa ating panahon, mga kapatid. Nandito na ba sila? Nandito na. Dami. Sa unang Juan, no? Tingnan natin sa unang Juan, no? Glory be to God. 4:1. Nandito na sila, mga kapatid. Mag-ingat tayo na hindi tayo nila mailigaw. Kasi marami silang mga ginawa, gamitin nila ang mga himala. Pati patay mabubuhay, mga kapatid. Yan, no? Marami silang gagawin upang mailigaw ang marami. Ang iba, alukin ka ng mga material na bagay, mga kapatid. Grabe yan. Glory be to God. Tingnan natin sa unang Juan, sa 4:1. Purihin natin ang Panginoon. At magsasabi silang Espiritu Santo sa kanila din, mga kapatid. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsisilitaw na mga bulaang propita sa sanglibutan, mga kapatid. Yan, no? Subukin sila, yung mga espiritu, mga kapatid. Subukin natin sila kung talagang ang kanilang mga tinuro ng mga apostol na ating Panginoon. Praise God. Glory be to God. So yan isa sa palatandaan na malapit na darating ang Panginoon. Praise the Lord. Glory be to God, mga kapatid. Yan. Anong sabi, mga minamahal? Huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu,
kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming magsilitaw na mga bulaang propita sa sanglibutan, mga kapatid. Matindi. Glory to God. Yan isa sa sinabi ng ating Panginoon. Praise God. Pero kailan talaga ang wakas, mga kapatid, na sinabi ng ating Panginoon? Balikan natin ho ang Mateo 24 sa 14. Yan, dito tayo. Dito darating ang wakas. At ipangaral ang ebanghilyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas. Yan, darating ang wakas. No? Kung ang lahat na bansa, mga kapatid, mapangaralan na ng ibanghilyo ng ating Panginoon. Sa ating panahon, marami nang nakaabot sa iba-ibang bansa na nangaral ng salita ng Diyos. Bakit hindi pa dumating ang wakas? Mga kapatid, hindi pa sila ang inutusan. Kaya kung sila inutusan, tapos na. Narating natin ang bansa mga kapatid. No? Glory be to God. At yan, sabi, darating ang wakas. Purihin natin ang Panginoon. Hindi natin alam kung kailan. Kasi sinabi lang, darating ang wakas kung ay pangaral ng ebanghelyo sa lahat ng bansa. Sabi, mga kapatid, at ipangangaral ang ebanghelyo ito ng kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpatutuo, sa pagpapatutuo sa lahat ng bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas. Mga kapatid, purihin natin ang Panginoon. Praise God. Yan. At ang panahon natin ngayon, mga kapatid, matinding ating panahon kasi nasa panahon tayo ng huling araw. Huling araw lang, huling panahon, huling araw, mga kapatid. Praise the Lord. Nasabi pa ni Pablo sa 2 Timoteo, para malaman natin na nasa huling panahon tayo, sa huling araw, dito ginapakita ang mga ugali ng mga tao. Tingnan natin. Sa 2 Timoteo 3:1, datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Mapanganib ang ating panahon. Mapanganib ang ating panahon, mga kapatid. No? Ang mga bagyo lumalakas. Noon, pinakataas signal ng Piltri. Ngayon, super typhoon na. Signal ng Piltri. Mapanganib ang ating panahon. No? Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Nasa panahon natin ngayon yan. Yung mga anak, mga kabataan, grabe, halos marami masuwayin sa mga magulang. No? Naalipin ng gadget, naalipin ng cellphone. Utusan mo, magalit pa. Mga kapatid, tingnan niya. No? Siguro hindi man lahat. No? Hindi man lahat. Kasi may mga bata din na turuan ng salita ng Diyos. Susunod talaga sila sa kanilang magulang. Praise the Lord. Ano kuno yan? Nasa huling araw. Mga kapatid. Iba ngayon ang ating panahon.
Mga kapatid, iba ngayon ang mga kabataan. Noong unang panahon. Glory be to God. Noon ang mga kabataan, nagbabasa pa ng Bible. Ngayon wala na. Mga kapatid, no? Siguro mayroon pa man nagbabasa. Purihin natin ang Panginoon. Dahil sa mga cellphone, mga kapatid, hindi na nakabasa ng Bible. Mabuti ngayon kay may apps na sa cellphone, no? Pero kung gustuhin mo, makabasa ka talaga. Kahit makinig na lang ng pangangaral sa social media. Kasi may pangangaral kita sa social media. Purihin natin ang Panginoon Diyos. No? Makinig na lang. Salita ng Diyos. Grabe panahon natin ngayon, mga kapatid. Yan. Ano pa? Sa 3, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulupag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti. Ano lang tawag yun? Mabangis. Sa una, mayroong kasabihan, isang bala ka lang. Pero ngayon, isang bagasin ka. Mga kapatid. Oh. Grabe. No? Yung kaibigan natin, no, si Joe Lopez, ilang bala na sa kanyang katawan. Marami. Mga kapatid. Yan. Pinatay. Noon, isang bala ka lang. Ngayon, isang bagasin ka. Ano raw? Ang tao mabangis, mga kapatid. Hindi maibigin sa mabuti. Yan ang mga ugali ng mga tao sa ating panahon. Ngayon pala, nasa huling araw tayo, mga kapatid. Praise God. No? Sa nasabi ko na kanina, ng mga kabataan, wala ng panahon sa pagbabasa ng Biblia. Oo. Saan nakatutok? Sa cellphone. Mayroong mayroong anak na graduate na sa high school. Ay, ma-college na siya eh. No? Kailangan kay Ila Barrio, kailangan pupunta siya sa syudad, doon mag-eskwela, mga kapatid. Pinadalhan siya ng kanyang papa ng Biblia. Sabi ng papa, anak, bago ka matulog ha, buksan mo yung Biblia mo, basahin mo. Opo pa. Pag-abot na dito sa syudad, mga kapatid, naubos ng i-allowance, tawag siya, pa, padalhan mo po ng allowance. Ano ang sagot ng ama? Read the Bible, anak. Oh. Nagtaka siya. No? Naghingi siya ng allowance, tapos, hindi siya pinadalhan ng kanyang ama. Ang sabi lang, read the Bible, anak. Oh. Ay, walang-wala na. Galit na ang anak. Papadalan mo ako dito, wala na akong pira. Ano sabi ng ama? Read the Bible, anak. Hanggang umuwi siya, mga kapatid, kasi hindi siya pinadalhan ng ama. Galit na galit siya. Bakit pa pinabayaan mo ako? Hindi mo pinadala ng pira. Di ba sabi ko, anak, read the Bible? Subukan mo buksan ang Biblia na pinadala ko sa iyo. Doon pala sa Biblia ang kwarta, mga kapatid. Isang taon yun, nagastos niya. Dito nilagay sa Bible. Doon nalaman ng anak, doon nalaman ng ama, ang anak niya, hindi nagbabasa ng Biblia. Kasi nasilpo na. Oh. Ang allowance niya, ang bayaran niya sa eskwela, doon na nakalagay sa Bible. Oh. Isang panib, mga kapatid, 1,000. Oh, ano ka mga kapatid, na punong Bible. Yun ang sabi, read the Bible, anak.
Doon niya nalaman na ang iyang anak hindi nagabasa sa Biblia. Mga kapatid, niya naman. Kasi dahil sa cellphone, doon na nakatutok mga kapatid. Praise God. Sa binuksan ng anak, doon pala. Umiyak siya mga kapatid. O, hindi pala sa pinabayaan ng kanyang ama. Nandiyan na pala. Sobra-sobra pa galing pinadala. Mga kapatid na pina. Ay kung nagbasa sa palagi ng Biblia, di siya gustumin doon. May doon na naka-insert sa Bible ang pira. Oo. Sinabihan siya, magbasa ka Biblia, gabi-gabi, basa Biblia. Doon na naman na hindi isa pala nagbabasa ng Biblia. Mga kapatid. Hindi niya sinunod ang kanyang ama. Ay kung sinunod niya lang, malaking pagpapala pala doon. Si Bible, mga kapatid. Kaya Christian sila eh. No? Purihin natin ang Panginoon. Praise the Lord. Oh. May mga kabataan na ganyan. Oh, akala ng ama nag-aaral ay naguyap-uyap, no? Nabuntis, mga kapatid. O kung sa kung pa nabunus. Walang nangyari, mga kapatid. Ngayon, tama ang sabi sa banal na kasulatan na ang mga bata masuwayin sa mga magulang sa huling araw, mga kapatid. Grabe, no? Yan. Ito ang ugali ng mga tao sa huling araw. At ngayon, sa ating panahon, mga kapatid, natutupad ito. Praise God. O, ano pa? O, tingnan pa natin dito sa banal na kasulatan, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Yan, no? Sabi sa 5, ikon balik natin sa 4. Mga iilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kahalayan, kaysa mga maibigin sa Diyos. Yan, maibigin ang tao ngayon, maibigin sa kahalayan. Siyang sa maibigin sa Diyos, mga kapatid. Yan ang sa panahon natin na maugaling mga tao. Na may anyo ng kabanalan, datapwa tidanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Yan. May anyo kabanalan. May reliyon, mga kapatid. O may reliyon. Pero hindi nakikinig sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Kasi ang ebanghelyo ng ating Panginoon, siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Mga kapatid. Yan. Ngayon, dito natin napatunayan na ang panahon natin nasa huling araw. Kasi sabi sa binasa sa kanina, sa taas, sa 1:1, datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon mapanganib, mga kapatid. Mapanganib ang ating panahon. No? Glory to God. Ang mga lindol lumalakas na lumalakas. No? Kailan lang ito na lindol sa ibang bansa? 7.7 magnitude. Ang taas na building, grabe yun, nabuho. Mga kapatid. Yan talaga totoo sabi ng Panginoon. Walang bato nga nakapatong sa bato na hindi mapaksak, mga kapatid. Naritira lang yan ay spiritual. Mas matindi. Purihin natin ang Diyos sa mga salita ng ating Panginoon. Dapat tayo, mayroong kamalayan. No? Mayroon tayong kamalayan. Mga kapatid. Sa buhay spiritual at sa buhay literal sa pisikal. Mayroon tayong kamalayan. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Yeah. Hindi tayo pwede mailigaw ni Numan, mga kapatid. Praise the Lord. Kasi
mga tao nga iligaw ka sa katotohanan. No? Gamitin ang mga himala sa ating panahon. Tingnan ka sa Mateo 24:24, mga kapatid. Kahit sinira kung pwede iligaw, matindi yun, mga kapatid. Tingnan natin. Mateo 24:24, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propita at mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang. Kita mo, pati pa nga mga hinirang ililigaw kung maaari, mga kapatid. Matindi yan. Glory be to God. Pero anong sabi sa banal na kasulatan? Dapat hindi na tayo manging bata pa sa ating pananampalataya, mga kapatid, no? Dapat hindi na tayo manging bata pa. Sa Efeso 4:14, mga kapatid, ito ang sabi sa banal na kasulatan. Praise God, no? Yan. Efeso 4:14, anong sabi? Upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat na hangin ng aral sa pamagitan ng mga daya ng mga tao at katusuhan ayon sa mga lalang ng kanilang kamalian. Yan. Dapat hindi na tayo maging bata pa. Kaya kung bata ka pa sa pananampalataya, tatangayin ka pa ng mga hangin ng aral, mga kapatid. Yan sabi sa banal na kasulatan. Glory be to God. Purihin natin ang Panginoon. No? Sapagkat ang Diyos napakabuti sa ating mga kapatid. Praise the Lord. Yan ang mga tanda. Nandyan na ang lahat ng mga tanda na sinabi ng ating Panginoon. Nangyari na, mga kapatid. Praise the Lord. Dapat ang panampalataya ta, gising na gising. Huwag tulog, mga kapatid. Kasi kung tulog, no? Ang panampalataya mo, parang patay na yan. Kung tulog, mga kapatid. Yan sabi sa banal na kasulatan, gumising ka, bumangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Praise the Lord. Yan. Tingnan natin no, sa Efeso sa 5. Sa 5:14. Efeso 5:14. Kaya sinabi niya, gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Sa 15, manag-ingat kayo. Manag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Nasa inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masama. Mga kapatid, yan. Samantalahin natin ang panahon sapagkat ang araw masama. Mga kapatid, purihin natin ang Panginoon. Sa ating paglilingkod sa Diyos, dapat hindi tayo patumpik-tumpik, mga kapatid. Magpakatibay tayo sa ating panampalataya. No? Kasi nangyari na ang sinabi ng ating Panginoon. Praise God, glory be to God. Totoo ang sinabi niya na siya muling darating, mga kapatid. Praise God, muli siyang paparito para kunin ang mga tao naglilingkod sa Kanya ng tapat, mga kapatid. Dapat sa paglilingkod sa Diyos, wala na ng tisod-tisod pa, mga kapatid. Dapat hindi ka na matisod. Kaya kung matisod ka pa, bata ka pa, sa panampalataya. Purihin natin ang Panginoon. Dapat tumindog ka, tumindi ka na matatag. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid.
Praise the Lord. Si Kristo ay naging kapandulan, no, sa Hiloo, Subano, kapandulan, no? Mga kapatid, bato nakapandulan sa mga hindi sumasampalataya. Pero sa mga sumasampalataya, mga kapatid, siya ay basahan natin. Purihin natin ang Panginoon. Sa unang Pedro, no, tingnan sa unang Pedro. Ito ang sabi dito sa banal na kasulatan. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Glory to God. Yan. Basahin natin sa 2:4 hanggang sa 8, no? Ito lang Pedro. Na kayo'y magsilapit sa Kanya na isang batong buhay na sa katotohanan ay itinatakwil, no? Itinatakwil ng mga tao. Datapwat sa Diyos ay hirang mahalaga. 5. Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoting banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nangagkalulugod sa Diyos sa pamagitan ni Hesus Kristo, sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Narito, aking inilagay sa Sion ang isang batong panulok na pangulo, hinirang mahalaga, at ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. City. Nasa inyo ngang nanampalataya, siya'y mahalaga. Datapwat sa hindi nanampalataya, ang batong itinakwil ay nagsisipag tayo ng bahay. Siyang naging pangulog sa panulog. Ang batong katitisuran at bato na pangbuwal, sapagkat sila'y ay natitisod sa salita. Palibhasa'y mga suwail na dito rin naman sila itinalaga. Si Kristo naging bato na katitisuran sa mga hindi sumasampalataya, mga kapatid. No, natisod sila sapagkat yan sila itinalaga, mga kapatid. No? Anong sabi? At ang batong katitisuran at bato na pangbuwal, sapagkat sila ay natitisod sa salita. Palibhasa'y mga suwail na dito rin sila itinalaga. Ito na ang batong espiritual na sinasabi ko, mga kapatid. No? Walang bato na pinatong sa bato na hindi mawasak. Itong sa espiritual, yung bato, si Kristo, at ang nanampalataya sa Kanya, tinawag din na bato. Oh, natisod sila. No? Sa bato nga si Kristo. Mga kapatid. Dahil kasi hindi sila nanampalataya. No? Na bagsak ang kanilang pananampalataya. Mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Praise the Lord. Glory be to God. Mga kapatid. Yan. Ngayon, sa ating paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, magsikap tayo. Magsikap tayo na magawa natin ang kalooban ng Diyos. Dapat ang Diyos malulugod sa atin. Kahit ang tao hindi nalulugod sa iyo, okay lang. Importante, ang Diyos nalulugod sa iyo. Mga kapatid. Tingnan natin dito sa ikalawang Timoteo, no? Kalawang Timoteo sa 2:15. Dito natin mabasa, mga kapatid. Sabi dito, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang
ikahihiya na gumagamit ng matuwid ng salita ng katotohanan. Ano, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos. Dapat subok tayo sa Diyos, mga kapatid. O kanina nga sa mensahe ni Pastor Ana, si Job. Si Job talaga subok sa Diyos, mga kapatid. Kahit mayroong pagsubok sa kanyang buhay, nanatili siyang subok sa Diyos. Kasi di siya umiwalay sa Diyos, mga kapatid. Kahit nawala kanyang mga anak, kahit nawala ang kanyang mga ari-arian, kahit mayroon na siyang sakit mula sa lapalapa hanggang ulo, hindi siya naghiwalay sa Panginoon. Praise the Lord. Anong sabi niya? Diyos ang nagbigay, Diyos ang magabawi. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Nanatili siyang subok sa Diyos. Ngayon sa atin, tanungin natin ating sarili, subok ba tayo sa Diyos? Mga kapatid, Diyos lang nakaibalay. Diyos lang nakaalam. Kung tayo ay subok na sa Kanya, mga kapatid. Purihin natin, Panginoon. Praise God. Glory to God. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord.